Stag, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-viewers, mga ka-farmers. Ito na po ang update kung sitwasyon sa ating malapit na mag 8 months na talong. So yan po. So maganda-ganda pa at may mga bungaw na. Hindi naman masyadong marami ang bunga pero may ano pa mga ka-farmers, bunga pa. Kasi yung nasundan natin ngayon, nakapitas pa tayo ng isang tonelada. So ang bunga po ng ating talong kahit may katandaan na, dahil may mga maliit pang sangagi kasi galing sa ilalim, yung mga ganyan kita natin yan, doon hanggang sa likuran, hanggang sa taas. Pag may pun-ipon natin to mga ka-farmers, kaya pa din ang tonelada sa isang harvest. Okay, so kunting na lang natin ang mga bunga po ng ating talong dahil sa sobrang init at mahangin, medyo maputla po siya, pero okay lang ka-farmers kasi sa presyo ng talong ngayon maganda pa, kung tingnan natin, medyo ano siya. So yan, marami doon sa ilalim sa loob. So nakaisang tonelada pa tayo, 1,002 kilos sa isang harvest lang yung nasundan natin. Okay, so sa nanghingi ng benta. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, yung ganito kalawak na talong. Nagtanong siya sa akin para malaman kung 4,006 ka puno, ilan daw ang kikitain. So ngayon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. May tanim po ako na 1 hektarya, tapos yung tanim ko na talong na 1 hektarya, lahat ng mga kilo pinag-ipin-upin ko simula sa unang harvest hanggang sa katapusan kung ilang kilo. Sa loob lang mga ka-farmers, sa 6 na buwan sa 1 hektarya ko na naglalaman ng 9,006 ka puno. 1 hektarya, 9,006 ka puno sa planting na 2 meters, half meter sa hill to hill. Ulitin ko, ang planting distance ko 2 meters, ang hill to hill ay half meter. So 1 hektarya, 9,006 lang ka puno ang kasya. Sa loob na 6 na bulan mga ka-farmers, nakakuha po tayo ng 78,000 kilos. Okay, 78,000 kilos sa 1 hektarya kung 9,006 ka puno. Then tapos yung 76,000 kilos natin mga kapwa ko ka-farmers, may nagkilo na tag 10, may nagkilo na tag 20, may 15, ang pinakamataas ay nasa 28, Then hanggang nagpapatuloy pa kasi yung talong natin na 1 hektarya ay nabuhay din siya sa loob ng 17th month old. So nalagpasan pa natin ang 100 times harvest sa ating talong. So yun po mga kapwa ko ka-farmers. So may nanghingi ng request kung gaano daw kalaki ang kikitain ko sa talong sa 1 hektarya dito sa Batangas, dahil bago pa po tayo rito. So yung 4,006 lang, share ko lang po sa inyo kung ilang kilo na ang nakukuha namin. Malapit na po mag 30,000 kilos ang ating nakuha dito sa ating 4,006 ka puno lang po. Okay, then ang kilo mga ka-farmers, may nag 110, may nag 120, meron namang 70, ang pinakamura is 35. Okay, so malapit na mag 30 tons ang ating nakukuha sa ating malapit na mag 8 months old na talong. 4,006 lang po kapuno. Okay, kasi yung talong mga ka-farmers, ang ugali ng talong, dumami ang bunga kukunti, dumami ang bunga kukunti. So 3 bisis to nagparami ng bunga, 4 na bisis tayong nakakuha ng tag 2,000 kilos sa isang harvest. Parang nasa 6 na bisis din nakakuha ng tag 1 tonelada at mahigit. Then may tag 700, 500 yan. Then yung inaatake siya ng fruit borer, bumaba siya kasi marami ang na-reject nung time na umuwi ako, nagbakasyon ng 1 buwan. Okay, so yun po mga kapwa ko ka-farmers, hindi ko pa nabilang, pero sa paggugulay, kung maganda lang ang presyo at maganda ang performance sa mga tanim mo, kikita ka ng malaki. Pero kung hindi ka marunong at hindi alam mag-aalaga, kunti lang ang kikitain mo.
at least may kita ka. Totoong may pera sa pagpa-farming mga ka-farmers. Okay, so sa isang hektarya naman ng ampalaya, kung ako ang tatanungin nyo, kung ilan ang kikitain sa ampalaya sa isang hektarya, pag maganda lang ang presyo, malaki ang kita mo. Kasi ang ampalaya, maraming mamunga, tapos mabigat, tapos mabilis lang siya nating paramihin ang bunga, no? So, kadalasan makukuha ko sa isang hektarya, pinakababa ko kung aatakehin ng mga plastic insect or blight, hindi mababa sa 18 tons. Kadalasan nasa 24 hanggang 27 tons bawat hektarya sa isang anihan lang po. Simula sa unang harvest hanggang sa katapusan. Yan po ang makukuha nating kilo, no, sa isang hektarya na naglalaman lang po ng 3,001 kapuno ang isang hektarya. Kasi ang planting distance natin 2.5 meters, ang hill to hill 1 meter. So nasa 3,000 lang mga ka-farmers. Depende sa space mo sa gilid, no? Kasi pag mag-allowance pa tayo, so mababawasan po ang linya o puno sa ating hill to hill na 1 meter. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, pati sa kamatis ganun din. Ang planting distance natin sa kamatis at saka sa talong, same lang po sila. Sa rotoro lang po ang diferensya. Okay, so yun lang po. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Sana po may natutunan po kayo sa ating ginagawang short video sa umagang ito. So ito lang po ang update natin sa ating mag 8 months old na talong, kung saan tuloy pa rin ang aming pagpipitas kahit sobrang init, isang buwan na. Tingnan mo pati namin tuyo na kanal. May hose. Yan. Okay, so hanggang sa uli ako na po yung magpapaalam. Thank you so much po sa nag-request. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Thank you and God bless. So yung tama namin itong gulay, simula dito hanggang sa likuran. So yung sa likuran mas malaki pa sa nakita natin dito sa aking harapan. Kasi nasa 3.2 o 3.4 hectares po ang lawak nito. Hindi kasama ang sa kabila. Okay, bye bye po. God bless.